Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado, mga idol, at matindi ang mga balita natin ngayon, mga loads, no? At alam niyo yan, no? Syempre, crypto news, global news, trending news, mga idol, ang ihahatid natin sa inyo ngayong araw, mga idol. So kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news update, no? Subscribe na kayo sa ating channel. No? Syempre, click niyo yung notification bell at palike na rin ng ating video, okay? So ayan, mag-start na agad tayo mga idol, matindi mga news natin. So punta naman na tayo dito sa ating Daddy Trump mga lods. No? Meron siyang sinabi dito sa media, no? President Trump announces if he's assassinated by Iran kasi meron nga daw bagong plot para i-assassinate si Trump ngayon. Ayun yung sabi ng Israel. Timbre ng Israel yon kay Trump, no? Sabi, he has left instructions to bomb them at levels never seen before, sabi rito mga idol. No? So, kumbaga parang sinabi, pag ako namatay, may kinausap na ako. Parang si BP lang Parang si BP Sara lang mga idol, no? Patayin nyo si ganito, si ganyan, no? Pero eto mga idol, sabi nga rito, hopefully we never get close to that happening, Trump. Sabi ni Trump mga lodi, the only thing is, I've left instructions, no? Nag-iwan na siya ng instructions. If anything happens, to just literally bomb them all levels that they never seen before. I hope you miss me. Sabi niya ganun, no? So, parang sinabi rito, parang pinapatunayan lang dito mga idol na legit yung banta. No, yung banta na i-assassinate si Trump, which is hindi naman bago yon sa mga US President, mga idol. Pero ayun yung sinabi niya. Kaya nga sabi rito, mga lods, 1,000 missiles are locked and loaded and aimed at the Islamic Republic of Iran, sabi rito. With thousands of more to immediately follow. Should the Iranian government act on its threat, pronounced in many corners of the globe, to assassinate or attempt to assassinate the sitting President of the United States of America. In this case, sabi niya, orders have already been given and the US military is ready, willing and able for a 1-year period of time, subject to extension, to completely decimate and destroy all areas of Iran. Praise to Allah, sabi niya. So ayun mga idol, no? Seryoso si Trump dito, mga lods, no? Na pag siya ay namatay, grabe. Thousands of missiles at with thousands of more to immediately follow. Ayun yung sabi, mga lods, no? So na ano kaya nga magiging reaksyon ng Iran kasi kakasabi lang nito ni Trump mga lods, no? So ayan ito yung global news natin, no? Medyo matindi. Seryosong bansa kay Daddy. Pero seryosong banta kay Daddy. So ito naman mga idol, sa mga meron tangem, punta na tayo dito. Na medyo ano rin to seryoso to lalo na kung meron kang tangem ring. Ayan sabi rito, ayon sa post ng Crypto Banter, inihayag ng Ledger Don John na may natuklasang isang paraan para atakihin ang tangem cards. Tangem cards pala, hindi tangem ring. Ayan isang uri ng wallet hardware na parang credit card. So ayun yung ginagamit din kasi ng mga idol ng tangem. Pag bumili ka ng tangem ring, meron din kasamang tangem card yun mga idol. Ano ang attack? Sabi rito, ano ba yung natuklasan nila? Tinatawag itong laser fault injection attack. Sa may mga tangem card dyan. Gumagamit sila ng laser para linlangin ang chip sa loob ng tangem card. Kapag nagawa nila ito, maaari nilang i-bypass ang password at i-check reset ang PIN. Oh my goodness. Para ma-access ang mga crypto funds sa card. So ayan, mag-ingat kayo. Patay tayo dito mga idol, no? Physical na hawak ang card. Sobrang mahal na equipment, no? Kumbaga, ayun, pag gagawin mo yun, dapat hawak mo yung card. No, hindi pwedeng gawing remotely yun. So, equipment, mga $250,000 sa lab. So, medyo mahal din pala. Pero syempre, kung marami naman laman yung tangem card, di ba?
At sa sobrang eksperto ng tao na may tamang timing gamit ang nanosecond laser pulse. Kapag nagawa ang attack, masira ang card. Kaya hindi ito pwedeng gamitin. Gamitin na ulit. Hindi ito para sa ordinaryong magnanakaw. Kailangan ng mamahaling laboratory setup at advanced skill. So, ibig sabihin, ibig sabihin pagka ganito, mga idol, hindi yung basta-basta, no? Ang pwedeng gawin nila, makuha nila mismo yung tangem card at dali nila sa lab. Doon nila i-bypass. 'Di ba? Pero yung mabilisan lang na parang ninakaw lang na mabilis, mukhang hindi pwede 'yun. Hindi scalable, hindi mo pwedeng atakihin ang libu-libong cards ng sabay-sabay. So specific lang, no, kung ano lang yung hawak mo. Pero syempre, andyan siya eh. So ibig sabihin, mag-ingat pa rin tayo. No, kahit na mahirap siyang gawin, pero meron pa rin paraan. 'Di ba? Once na may mawala, kunyari si Elon Musk o sabi natin si Elon Musk meron siyang tangem card tapos nakuha yung tangem card niya. So pwedeng i-bypass 'yun, no, pag dinala nila sa laboratory. Sabi nila, ito ay general vulnerability ng secure element chips na ginagamit hindi lang ng tangem kundi maraming iba pang hardware wallets, mga idol. Pero although nandiyan siya o existing yung laser na 'yon, mahirap pa rin gawin 'yun, mga idol. Hindi ito remote attack, kailangan mo pa rin ng physical na card. Mababa ang panganib para sa karaniwang users. Ang mga lumang tangem cards ay hindi na pwedeng i-patch, pero posibleng may bagong version na may protection na. O, ayun, no? Malubhang vulnerability ito kung may physical access ka sa card, pero sobrang impractical para sa normal na pagnanakaw. Dahil sa halaga at hirap nito, no? Ang mahal ka naman kasi. Pinapatunayan pa rin na protektahan ang iyong hardware wallet at huwag iwanan ng walang sapat na seguridad, no? So ayun, mga idol, no? Even though existing yung laser na yon, napakahirap gawin at napakamahal. Taragis yan. $250,000, mga idol, para lang ma-laser mo yung tangem card. So, mahirap pa rin yun, mga idol. Pero sabi ko nga, kung sobrang laki naman nung laman ng tangem card na yun, worth it siguro kung nga nakawin mo. Kaya lang mahirap talaga gawin, mga idol, no? So, isa lang to sa mga patunay na kapag may cold wallet ka, mga lodi, safe, no? Safe yung funds, no? O yung crypto, mga lods. Kaya kung gusto niyo bumili ng mga cold wallet o yung self-custody wallet, click niyo yung notification diyan sa baba ng video natin. Meron kang makikita diyan, Crypto Bilis, mga lods. Doon ako bumili ng aking Trezor, no? Doon ako bumili ng Trezor Safe 5 ko, mga idol. At marami nagsasabi, may mga binabanggit silang sa comment section ko na, Boss Jeb, ito bang cold wallet na to? Okay to, ganito, ganyan. Alam niyo, mga idol, okay naman lahat ng cold wallet. Basta yung, kunyari, pag bibili ka, dapat alam mo na available yung token mo dun sa wallet na yun. Kasi tulad nung una kong biniling Trezor, yung Trezor 1 ko, ginamit ko lang yun sa Axie eh. Mga lods eh. Dun walang XRP dun eh. So, hindi ko alam kung na-upgrade kasi, mga idol eh. Ang ginawa ko kasi, mismong yung Trezor Safe 5 kasi halos lahat nandun na. So, andun na yung XRP, ganito, ganyan. So, kung bibili kayo ng mga cold wallet nyo, siguraduhin nyo na yung token na iipunin nyo is available dun sa wallet. Okay? Ayun lang ang aking mapapayo dyan. So, punta na tayo dito. Ito good news din to, mga idol, no? Si Jack Mallers, mga idol, completely changed Bitcoin lending forever. Yung company niya na Strike, mga lods, no? Yung company niya introduced BTC loans that can never liquidate no matter how volatile the price. So pwede kang mag-loan doon gamit yung Bitcoin mo. Ayun yung leverage mo, yung Bitcoin mo. At kahit sobrang volatile ng Bitcoin, hindi siya maliliquidate. If BTC falls, your BTC doesn't move. Oh, ayun ah. If you are on vacation and if you are sleeping, you will not get liquidated. This may be the best way ever invented to borrow dollars on your Bitcoin. No? Sana gayahin din to ng iba. No? At sana hindi lang Bitcoin, pati ibang coins din. 'Di ba? So, ang galing ni Jack Mallers dito. Siyempre matutuwa yung mga Bitcoin lovers diyan, mga idol, no?
So, punta na tayo dito. Dito na pala tayo sa Clarity Act na. Eto, nagdagdagan na naman tayo ng kakampi, no? Si French Hill, si Representative French Hill, ay nagpo-push, no, sa Senate to vote Clarity Act before August, no? So, ayan. Hill argues a market framework would bring the very things people flag about Trump's crypto ventures. Meme coins, exchange stakes, co-investment under regulated transparency rather than leave them in the dark, no? So mas malilinawan daw, so ipasa na. At isa pa mga idol, eto, yung isang blockchain association CEO, si Madam, 99% sabi niya mga idol, sure the Clarity Act gets a vote, no? Within ngayong 20 days na next week, simula next week, no? 13 to 7. July 13 to August 7 mga lord. So yun yung time frame na kailangan nating siguraduhin na may papasa doon, no? Blockchain Association CEO si Summer Mersinger says she's 99% confident the Senate will vote on the Clarity Act. She estimates the bill has about 60% chance of passing based on her experience with the legislative process. A revised draft of the bill is expected as soon as next week, with the earliest opportunity for a Senate floor vote likely coming later next week, if negotiation stays on track ahead of Congress August recess. So ayan, siya rin is medyo positive siya. No, so ngayon medyo goods tayo sa mga balita natin tungkol sa Clarity Act. No, may pag-asa tayo kumbaga na mapasa yan sa ngayong 20 days na palugit, no mga idol. At eto, good news naman to sa XRP Ledger, yung SpaceX mga idol, no, yung tokenized stock, yung SPCX is now live on the XRP Ledger by Trensic, no, ayan Elon Musk says SpaceX could one day be worth more than the rest of Earth, sabi niya. Trade SpaceX tokenized stocks with ito yung ano niya, no, yung pangalan niya, no, WS SpaceX natively on the XRP Ledger. So adoption to mga lods, so napakaganda niyan, no. Nagte-trade na yung SpaceX sa XRP Ledger. At pero ito ito maganda rin to. Grayscale hands XRP the global payments level. So, Grayscale mismo, mga idol, sinabi na ang XRP is global payments. No? In a post breaking down what each major asset is actually for, Grayscale gave XRP a single clean identity. Ano yung tinawag ng Grayscale sa XRP? Global payments, ayun yung sinabi. Bitcoin got digital money. So, ang tawag niya sa Bitcoin, digital money. Ethereum naman, the world computer. And Solana naman, high performance. Pero ang XRP, global payment. So, ayun yung parang binigyan niya ng title, yung mga token, no? One word pala, sorry. One word, but appointed one, sabi niya. It frames the XRP case around cross-border settlement and institutional adoption, not speculation or smart contracts, a utility lane. XRP has always sold itself as a way to move money. Now, one of the biggest asset managers saying it out loud, mga idol, no? So, binansagan na ang XRP na global payments. Grabe naman. Bitcoin, digital money. Ethereum, the world computer. Solana, high performance. Ayan yung banggit ng Grayscale, no? So, matindi yan, mga lodi. At ito, susunod na ba ang XRP dito, mga lods? Kasi, Circle officially received full OCC approval to become a US National Trust Bank. No? Sabay-sabay yan, mga idol, nag-apply. Circle, Ripple, at iba pa. Kalimutan ko yung iba no? Pero ngayon naaprobahan na yung Circle, mga lodi, no. Circle has now received final US OCC approval to establish its Federal Chartered National Trust Bank. First National Digital Currency Bank, mga idol, no, yung Circle. So congratulations, mga idol. Ripple already has pre-approval, no? Meron na Yung Ripple binigyan na ng pre-approval. So hindi pa full 'yon. Is full approval coming next? Ayun na yung parang ini-expect ng lahat. So, good news yan, mga idol.
No, siyempre imagine magiging, trust bank na yung Ripple, mga lods, 'di ba? Ang tindi nun. Tas eto naman, "This changed everything for XRP." Sabi rito, "There's a reason why XRP is the most attacked and manipulated asset." Ito daw yung mga reason, mga lods, no? "The prolonged suppression of XRP appears to be clearing the path for institutional accumulation before the tokenization era fully begins. Huge real-world asset tokenization incoming to XRP ledger. They've been wanting you out, get in or get behind." Parang ang nangyayari daw kasi, mga lods, kaya sinusuppress yung presyo ng XRP kasi gusto nilang mag-out kayo, no? Gusto nilang mawala muna lahat ng mga nakasabit sa XRP bago lumipad. So kaya nga, they've been wanting you out. Ayun yung sabi rito. Get in or get left behind. Sabi rito kasi ito yung mga pwedeng mangyari, no? At the five largest tokenized asset on the XRP ledger, ito yung mga yun. Energy-backed commodity token, US Treasuries, no? Short-term tokenized treasuries, USD liquidity fund. So mabibigat 'tong mga to. Tokenized senior credit notes and tokenized diamond inventory. So ito pa lang daw, sabi ng Evernorth, mga lodi, napakalakas na, mga idol, no? So kaya nila gustong matanggal muna kayo dahil alam nila na lilipad daw yung XRP, mga idol. Speaking, check nga natin yung chart, mga idol. Ito mga lods Ito ginuhit ko to kasi parang bear flag to. Nasa 15 minutes time frame, mga idol, no? Ayun lang sa tingin ko, pwedeng bear flag to, mga lods, no? Pwede siyang bumagsak dito, no? Anytime, mga idol. Pero sana wag, kaya lang ito kasi yun sa chart mga idol Ah. Oh, 'di ba? Ang bear flag pattern, mga lods, pag ganito, no? Ayan, no, parang pag ganyan. Ito kasi bullish flag yan pag ganyan. Ito yung bear flag, bearish flag. Mga idol. So, kung titignan nyo, para siyang ganun, mga lods, no? So, ingat kayo, mga idol. Ako, nag-aabang lang ako no? Ang nakapag-trade tayo kagabi. Panalo nga tayo kagabi. Pero malit-lit lang. Isang 15 tsaka isang $18. Tapos, sa 4-hour time frame, mga lodi, sa 4-hour time frame kasi parang ang ganda ng para siyang paangat, no? Pero pwede ring hindi Pwede rin siya mag-bounce pababa Parang dead cat bounce lang to. Poing, poing, ganun. Sa RSI, mga lods, no? So, check natin Ingat kayo, mga lods Parang bear flag kasi to Sa mga tagtitrade lang, mga idol, no? Sa mga trader. Ayan. Tapos, ito ang pinaka-last news natin. Matindi to, mga idol, no? Dati, nung nakaraan, nagtanong tayo kung ano ba yung mga trabaho na hindi pwedeng maagaw ng robot o ng AI. Pero may mga nag-comment doon syempre pag may skill ka, gano'n yung skill kasi tulad ng mga mason, mga gano'n, di ba? Pag skill yun, knowledge yun mga idol So, pwede rin i-input siguro yun sa mismong robot. Pero eto, mga lods this is wild. Sabi rito, mga idol, humanoid robot can weld like a human. So, pwede na sila mag-welding. Nako, mababawasan yung trabaho ng ating mga welder, mga idol. Persona AI's Gen 1 humanoid perform hot work welding in a live factory, taking one of the most dangerous jobs in manufacturing. Humanoid robots are getting closer to doing what only humans could do. Mga idol, alam niyo yung mga delikado sa mga
Yung sa mga nagwe-welding, minsan yung sa ilalim ng tubig sa dagat meron 'di ba, may mga nagwe-welding dun. Tsaka sa mga barkong malalaki, 'di ba? At yung mga gumagalaw na sa nakapanood ako nun, eh, nagwe-welding sa gumagalaw, inaalon yung bakal, dinidikit niya. Ang hirap nun mga idol, 'no, nagwe-welding. So, delikado pa yun. So, etong mga robot na 'to, mababawasan na yung risk na may mamatay na tao o madisgrasya na tao. Pero siyempre mawawalan din ng trabaho yung iba, mga idol. Ano masabi niyo rito? Pero para siyang ano, eh, 'no, kinokontrol siya ng gano'n, ng tao pa rin. Ayan, oh, grabe lahat na kaya ng gawin ng mga robot ngayon, mga idol. So, ayan, oh, oo nga sabi dito, "Well, not the robot yet. Controlled by a human via VR, but a step." 'No, so oo nga naman. Habang nagwe-welding siya kinokontrol pa din siya ng tao, 'no? Pero hindi ka alam niyo, siyempre hindi ka na maano diyan, mapupuwing yung mata mo. Naalala ko dati, nag-welding kami hindi ako nagsalamin. Parang may buhangin yung mata ko ng ilang oras, eh, taragis yun sobrang sakit ng mata ko, umalis pa naman ako nun 'no. Pumunta ako sa ewan ko saan ba ako pumunta nun basta may event nun, umiiyak yung mata ko sobrang sakit dahil, sa usok ng welding na yun. Grabe. So ayan, ayan yung balita natin ngayon mga lods 'no, yung banta kay Donald Trump na 1,000 missile na nakatutok sa Iran mga lodi. At siyempre yung Ledger attack 'no, ay yung laser attack sa Trezor, ay hindi sa Tangem Card mga lods 'no. At, yung loan na pwede mong gawing leverage ang, Bitcoin mo na hindi ka mali-liquidate sabi ni Jack Mallers. Mga idol, update natin sa Clarity Act na medyo positive tayo ngayon, mga idol, 'no? Overall, maganda yung news natin ngayon, mga lods, no? At syempre, yung mga magagandang news sa XRP, mga idol, no? So, ayun ang ating balita ngayong Sabado. At para sa akin, maganda yung araw ngayon dahil positive. Pero ang pangit lang is yung banta ng bear flag sa chart ng XRP. So ayun, kita-kits tayo mga lodi sa next video natin. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kalimutang i-like ang video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw at What's up? What's up? If you don't subscribe to me, actually, I don't want to explain this.